Nais nyo bang proteksyonan ang sarili ninyo kapag magli-live-in na kayo? Attorney G, anong dapat gawin kung makikipag-live-in na ako? Dahil limitado ang mga karapatan ninyo kapag hindi kasal kayo, ito ang maipapayo ko. Una, cohabitation agreement. Ang unang maipapayo ko sa inyo ay gumawa kayo ng isang cohabitation agreement o isang kasunduan tungkol sa pagsasama ninyo at pirmahan ninyo ito pareho. At napakahalagang mailagay ninyo sa kasunduan ito kung paano ang magiging hatian sa gastusin ninyo, kung paano nyo paghahatian ang mga naipundar ninyo sakaling maghiwalay man kayo, at kung ano ang magiging usapan sa suporta ninyo sakaling wala ng forever kayo. Huwag po kayong mahihiya, maiinsulto o matatakot pag-usapan ng mga bagay na ito dahil ang usapan sa pera at ari-arian ang madalas na pinag-aawayan ng magkabilang partido, kasal man o hindi kayo. Pangalawa, child recognition and custody. Kung may anak o magkakaroon ng anak kayo, napakahalagang pag-usapan ninyo ang tungkol sa status nito dahil tatandaan ninyo ito kapag hindi kasal kayo, matik na magiging illegitimate ang legal status nito. Kaya napakahalaga na dapat malinaw ang recognition ng paternity ng ama nito, either sa pamamagitan ng pagpipirma ng birth certificate o sa paggawa ng affidavit of recognition of paternity nito. Mahalaga rin na dapat malinaw ang usapan ninyo tungkol sa custody, visitation rights at child support sakaling maghiwalay man kayo. At ang pangatlo, last will and testament. Tandaan po ninyo na hindi isang legal na tagapagmana ninyo ang ka-live-in ninyo dahil applicable lang ito kapag legal na mag-asawa kayo. Kaya nga ang payo ko ay kung single naman kayo pareho, gumawa na lang kayo ng isang last will and testament at ilagay nyo na lang ang isa't isa bilang voluntary heir ng free portion ng bawat isa sa inyo. Sa ganitong pamamaraan ay may maiiwan pa rin kayo sa ka-live-in ninyo sakaling pumanaw kayo. At since illegitimate ang magiging legal status ng mga anak ninyo, kalahati lang ang share ng mana na mapupunta dito kumpara sa mga legitimate na anak ninyo. Kaya ang payo ko ay pantayin nyo na lang ang shares ng mga ito sa pamamagitan ng last will and testament o kaya naman insurance policies para sa mga legitimate na anak ninyo. Sa susunod na linggo, usapang hiwalayan naman tayo. Chilen!